Hey Max Park, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang apat na ginagawa mo kaya naiisip ka palagi ng lalaki. At kung handa na po kayo natin po tayo, at muli, be inspired! At ang unang ginagawa mo kaya naiisip ka palagi ng isang lalaki, hindi mo ginagawang available palagi ang sarili mo sa kanya. Yan ang unang ginagawa mo ka-inspired kung bakit palagi kang naiisip ng isang lalaki. Sapagkat ka-inspired, hindi mo ginagawang laging available ang sarili mo sa partner mo. Alam nyo, Max Part, okay naman talaga na magbigay ka ng oras, panahon at atensyon sa boyfriend mo o mister mo. Pero dapat sapat lang. Dapat saktong panahon lang ibigay mo sa kanya. Huwag masyadong sobrang atensyon at huwag masyadong maraming oras. Huwag kayong gagaya sa iba na kung mag-video call, kung mag-call, ilang oras. At kung mag-telebabad sa chat, kahit wala na mapag-usapan, wala ng topic, tuloy-tuloy pa rin sa pag-uusap. At kakausap pa lang ngayon, mamaya-maya, magme-message na naman, magko-call na naman. At isang tawag lang niya, isang sabi lang niya magkita kayo, makikipagkita ka na naman. At kahit masagasaan pa yung mga schedule mo, kahit busy ka, kahit may mga gagawin ka, talaga naman ka-inspire, uunahin mo pa rin siya. Palagi kang available sa kanya. Sapagkat ang akala mo yun ang tama dahil mahal mo siya at sinasabi niyang mahal ka niya. Pero ka-inspire sa totoo lang, mas lalo kanyang mamahalin at papahalagahan kapag hindi ka laging available sa kanya. Pero wag ka rin magkukulang. Wag ka rin magkukulang. Dapat sapat ang ibibigay mong atensyon at pagmamahal, wag sobra. Alam niyo, Max Sparcy, sa mga ginagawa ng iba Tingnan niyo ibang babae, kinababaliwan sila. Tingnan niyo ibang babae, hinahabol sila. At talaga namang halos hindi malaman ng lalaki kung paano sila mag-i-effort sa babae na yon. Kaya kung gusto mo na maging ganun din ang buhay mo, ang lalaking mahal mo yung laging mag-effort sa'yo at laging mabalo kakaisip sa'yo, dapat kayo isa sa mga gayahin mo sa iba. Hindi sila laging available sa partner nila. Ang problema, ikaw kasi, masyado kang available palagi. Na tipong akala mo, iiwang kanya. Kapag nagkulang ka lagi sa kanya, hindi ka man nagkukulang. Sobra-sobra pa ang binibigay mo. Di ba? Ang problema yan, ikaw na. Kasi sobra ka akong magmahal. Kaya inspired, masama ba yun? Masama yun. Dapat kung magmamahal ka, sapat lang. At kung may mamahalin ka man ng sobra, kung meron ka mang mamahalin ng lubusan, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ang iyong kapwa ay mahalin mo lang ng tulad sa iyong sarili. Kaya inspired, sa mga talagang sikreto. Bagay na ginagawa mo, baka hindi mo alam kung bakit ang lalaki mas lalong naiisip ka. Laging hinahanap-hanap ka. Laging nababalo sa'yo. At laging hinahabol-habol ka. Hindi ka magawang matiis at laging nandyan para sa'yo. Talaga namang ka-inspired kapag palagi kang available sa kanya, ang laking yan ay pagsasawaan ka. Kapag palagi kang available sa kanya, ang laking yan sa katagalan ay mawawala sa'yo. At kung ayaw mong mawala sa'yo ang mister mo, kung ayaw mong ipagpalit ka niya sa iba, at kung ayaw mong manlamig sa sa'yo, at kung ayaw mong iwan ka ng boyfriend mo, ay huwag kang laging available. Magpaka-busy ka. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa kanya. Tagalan mo ang reply. Huwag kang panay chat, huwag kang panay text. Huwag kang panay call, huwag kang masyadong makulit. Huwag laging magparamdam, huwag laging available. Upang ang lalaki ay lagi kang tumakbo sa utak niya. Palagi kanyang maalala. Hindi siya mapakali kapag hindi ka nakikita. Palagi kanyang maisip at lagi siyang magmahal ng sobra sa iyo. Ka-inspired. Palong ginagawa mo ka-inspired kung bakit lagi kang naiisip ng isang lalaki. Ang hindi pasyadong pag-e-effort sa kanya, yung palawa ka-inspired. Ka-inspired, di ba mali yun kapag hindi masyado nag-e-effort? Hindi ko naman sinabing hindi ka mag-e-effort. Hindi lang masyado. Kasi kapag sinobrahan mo pag-e-effort niya sa lalaking yan, sigurado ka-inspired, lalaki ang ulo niyan. Ma-spoil dyan sa'yo at bababantingin sa'yo. Ka-inspired, paano ba? Dapat sapat na pag-e-effort lang. Dapat hindi ka masyado nag-e-effort sa kanya. Pero hindi ka rin dapat magkukulang. Dapat marutong ang magbalanse. Dapat matutong kilalanin ang sitwasyon nyo, kung sino siya at kung ano lang ang kakayahan mo. Dapat magkaunawaan kayo sa mga bagay-bagay upang hindi masobrahan. Di ba? Isa yun sa mga ginagawa nyo. Yung iba sa inyo lalo na. Hindi masyado nag-e-effort. Pero hindi rin nagkukulang. Hindi lang sobra ako mag-effort sa lalaki. Kasi kapag sobra ako mag-effort sa lalaki, isipin niyang baliw na baliw ko sa kanya. Kapag sobra ka ako mag-effort sa boyfriend mo o mister mo, isipin niyang sobrang mahal mo siya. At masyado siya magiging kampante. Kapag ang lalaki naging kampante, napakadelikado sa pag-iisipin niya. Talaga namang sobrang mahal mo siya. Kumbaga, kahit magkamali siya, magloko, talaga magpapatawarin mo siya.
magkakamali siyang hinalas tungkol sa iyo at talaga namang mababalapit siya sa tukso pagka ganyan ka. Kaya huwag kang sobra kung mag-effort sa partner mo, pero huwag ka din magkukulang. Dapat sapat lang upang lalaki lagi kang maisip at laging mabalo sa iyo ka-inspire. At pangatlong ginagawa ng isang babae ka-inspired kung bakit naiisip siya palagi ng isang lalakis. Dahil ikaw o ang babaeng yan ay totoo sa sarili at hindi takot magsalita, talaga namang ka-inspired siya sa pinakasikreto upang lalaki mas lalong magmahal sa iyo ang pagiging totoo. At ang pagiging matapang sa pagsasalita. Alam nyo kung bakit ang ibang lalaki mas lalong nahuhulog at nababalo sa babae sapagkat yung babae ay masyadong totoo. Straight to the point at talagang prangka at matapang magsalita at talagang nakikipaglaban sa kunong pananindigan niya. Huwag kang tumulad sa ibang babae na wala nang ginawa kundi manahimik, magpaapi. Talaga namang pumayag na siya ay talagang apihin. Huwag kang magpapaapi sa lalaki. Huwag mong hahayaan ka-inspired na sunod-sunuran ka lang. Lalo na kung mali naman ang pinapagawa niya. Huwag mong hinayaang niloloko ka lang. Huwag mong hinayaang talagang minamaliit ka. Pinagsasalitaan ka ng masama. At talagang tinatarantado ka, huwag kang papayag ng ganun ka-inspired. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Talaga naman maging matapang magsalita. Kapag nasa tama kay gawin mo ang lahat upang ipaglaban yon. At lumayo kung kinakailangan sa kanya. At laging magpakatotoo sa mga pinapakita mo sa kanya. Upang mas lalo kanyang mahalin. Hindi siya ma-turn off sa'yo. At makita niyang mas lalo kanyang hahangaan kapag matapang ka magsalita sa kanya. Sapagat ang mga babaeng duwag at laging pumapayag na lang na apihin ng lalaki ay hindi tumataas ang value niyan. Kung katulad ka ng ibang babae na kahit sinasaktan na pisikal, kahit paulit-ulitang niloloko, kahit paulit-ulitang sinasaktan, kahit paulit-ulitang pinapaiyak, kahit paulit-ulitang ginagago, ay talaga namang ka-inspired. Ang lalaking yan ay bababa ng bababang respeto sa iyo. At sa katagalan, imbis na maayos kayo, iiwang ka niya pagpapat niya sa iba. Kaya maging matapang ka, huwag kang pahina-hina dyan. Huwag kang magpapaapi sa kanya. Huwag mong hahayaang inaabuso ka. Lumaban at magpatotoo ka. Magsalita at lumayo kung kinakailangan upang ang lalaki ay tumaas ang balyong sa kanya. Dahilan kung bakit palagi kanyang iisipin ka-inspired. Pangapat na ginagawa mo ka-inspired kung bakit palagi kang naiisip ng isang lalakis. Ang ugali mong mahilig mag-ayos o magpaganda ay pang-apat ka-inspired. Totoo yan. Alam mo kung ganyan ang ginagawa mo, ganyan ang pag-uugali mo, sinasanay mo sa sarili mo, sigurado ka-inspired ang part ng mga lalaki ay palagi kang iisipin sapagkat palaging tataas ang halaga mo sa kanya dahil ikaw mismo pinapataas ang halaga mo sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-aayos palagi at pagpapaganda. Alam nyo, huwag niyong pabayaan ang sarili nyo. Palagi kayo mag-self-improve sapagkat kapag masyado ka na naging kampante sa sarili mo at hindi mo na inaayos ang sarili mo ni hindi ka na nagpapaganda at iniisip mong okay lang naman sa kanya, doon ka nagkakamali at doon mag-uumpisa ka-inspired ang pagbaba ng value mo at ang paglapit ng tukso sa kanya. Ka-inspired, lagi mong akitin ang partner mo. Lagi siya dapat naaakit sa iyo. Palagi siya dapat nagagandahan na sa seksihan sa iyo. Sapagkat kung hindi mo gagawin yan, sa iba siya magagandahan, sa iba siya masaseksihan, sa iba siya maaakit, at maaaring iba ang makakuha ng atensyon niya at ng oras at pag-ibig niya. Ka-inspired, gusto mo bang mangyari yon? Gusto mo bang maging huli ang lahat? Kailan ka magpapaganda? Kailan ka mag-aayos? Kailan ka magsa-self-improve? Kailan ka magsa-self-care? Kailan mo ayusin talaga naman ka-inspire i-improve ang sarili mo kapag ka meron na siyang iba? Kapag naakit na siya sa iba? Kapag iba na ang gusto niya? Kapag umiibig na siya sa iba? Kapag siya ay natukso na? O kapag siya ay nasa piling o higaan na ng iba? Ka-inspire. Kung gusto mo na talaga namang laging mabalaw sa iyo ang partner mo sa iyo lang at di siya maagaw ng iba o kung naagaw na siya ng iba, bumalik siya sa iyo, ayusin mo ang sarili mo. Sapagkat ang lalaki at talaga namang ka-inspired, babalikan ka ng tao kung makikita niyang tumaas ang halaga mo. Hindi ka niya babalikan sa kung sino lang o kung ano lang ang halagang iniwan mo sa kanya tulad ng iniwan ka niyang hindi nag-aayos mukha kang losyang. Talaga mo, babalikan ka niya dahil losyang ka pa rin. Babalikan ka niya sapagkat dapat siyang magsisi dahil nagpaganda ka. Sa tingin mo, ipagpapalit ka niya kung inayos mo ang sarili mo. Sabi ng iba ka-inspired, inayos kong sarili ko, lagi ako nagpapaganda, lagi ako nag-aayos, pero ipinagpalit pa rin ako. Bakit? Sa itsura lang ba? Baka maganda ka nga, pero ang pangit naman ugali mo. Baka maganda ka nga, pero palagi lang umaas sa kanya. Dapat inaalam mo mga bagay-bagay na yan, ka-inspired, dapat kinukompleto mo din yan, nagpapaganda, nagpapakabait, at dumidiskarte ng sarili. Huwag laging umaas sa laki. Ganyan yan. Huwag kang masyadong kampante. Dahil ang pagiging kampante nyo
ang siyang simula ng pagbagsak ng value nyo, ang pagiging kampante nyo sa partner nyo, ang siyang simula ng talagang paglayo ng pag-ibig at pagtingin niya sa iyo, ang pagiging kampante nyo ang simula ng paglapit ng tukso niya sa kanya. Kaya inspired, lagi mong akitin ang part mo. Gawin mong kaakit-akit palagi ang sarili mo. Palagi magayos, palagi magpaganda. Huwag kang maging tamad, huwag kang maging burara. Huwag kang maging kuripot sa sarili mo. Palagi kang magpaganda at mag-self-improve ka, inspire. Mga support, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakaklik ng subscribe, pakiclick na po yung subscribe mga support. Click nyo rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa akin Facebook and yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita niyo yan, i-message lang po ako, ako mismo siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga support, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.